Natin na Honda Beat Carb galing pa ng Angono Rizal. So okay na, i-start to. Tanggalin muna natin ang kamalasan sa kanyang motor. Yan. Dadasalan po natin, ito po yung traditional natin na ginagawa para maalis ang kamalasan sa motor ni Papa. Yan. Pati yung may-ari, tingnan natin. Yan. Okay, i-start na yan mga Papa. Okay, tingnan natin nga kung i-start. Tanggal na yung malas eh. Yun! Bago kasi yung kanyang block, kaya medyo maganit pa mga Papa. Alright? Tanggal ang malas. Engine refresh, galing pa ng Angono Rizal. Alright. Okay, good morning mga Papa. Meron tayo ditong pasyente, Honda Beat Carb. Galing pa ng Angono Rizal. Yan. Angono Rizal, galo ko, tiga Binangonan to si boss. Kasi dati, panikpanawag tayo sa Binangonan kasi meron tayong kaibigan doon na malapit sa puso natin. Alright, dumating dito si boss. So syempre ako tinatanong ko kung anong sitwasyon ng motor. So minsan humahagok daw, tapos namamatay pagka nag full stop. Yun, tapos binigyan niya ako ng konting idea. Pinakailaman na daw yung karburador, pinalitan ng mga jettings, at ng syempre ang pambansang issue ng carb is yung diaphragm. Yan, check din natin yung diaphragm mga Papa. Tapos sinabi niya rin sa atin, nagtutunog parang spaceship sa gearing. So ano na yun, basic na lang yon sa mga gearings. Kung hindi makuha sa mga bearing, matic, gearings na yon. Yung mga ngipin ng gearings natin is may tama na. So kailangan palitan ng buong gearings, right? So yung napakinggan ko naman na yan, yung ganong tunog is basic lang naman yon. So walang masisira doon. Kadalasan lang nagkakanon dahil nga sa mga gearings na syempre lumuma na, tsaka siguro may mga gasgas na. So yun, papalitan na lang natin yan ng ng gear oil na malapot. Yan, meron tayo dyan. Ito kay Tipid Racing. Yan, meron tayong gear oil dito na kay Tipid Racing. Grabe to, napakalapot, napakaganda na ito. So yan ang isasalin natin. Shoutout nga pala kay Mark Bulado sa pagbigay niya sa akin ng gantong gear oil. Okay, Tipid Racing, shout out. Alright. So yun, meron din agad akong issue na nakita dito, no? Isang dahilan din kung bakit nagahagok. So papakita ko sa inyo mamaya. Alright. Update ko kayo, engine refresh tayo. Honda Beat Carb galing pa ng Angono Rizal. Alright, sana makachamba. Alright mga Papa, update tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na isang dahilan kung bakit nag-ahagok or namamatay pag full stop yung ating Honda Beat or Scoopy natin or kahit anuman carb type na motorcycle. Alright, ito, napansin ko agad, nasilip ko agad sa kanyang carburetor is ayan o, ito. Between dito sa carb at sa rubber manifold, magkalayo sila. You know, hindi na isuksok ng maigi kung sino man gumawang mekaniko. Dapat itong sing-sing na to, itong kanyang poste na to, dapat nakadikit dito yan sa rubber. So dapat hanggang dito yung suksok niya, itong rubber na to hanggang dito. So ngayon, syempre may singaw yan. Yan, hindi nakasuksok na maigi. So siguro yung mekaniko or yung gumawa nito tinamad, hindi alam ang diskarte, so tinutok na lang yung carburetor dito sa rubber, sa insulator. So iwasan natin yan mga Papa para hindi magtaka si customer, ha. Kailangan laging pulido at laging maayos ang pagkakabit ng carb natin dito sa manifold. Alright, isa rin yan dahilan kung bakit namamatay-matay, nagkakaroon ng singaw mga Papa. Alright, update ko kayo mamaya. Engine refresh natin to. Okay mga Papa, ito meron pa akong isang nakita, no. Sa mga stock engine, sa mga stock carb, so kailangan laging nakakabit yung hose dito nakakabit sa airbox papuntang carb. Yan, dapat nandyan palagi yan mga Papa, kasi isa rin factor yan kung bakit nagloloko yung diaphragm natin, hindi siya makataas, kasi may use, may purpose yung hose na yan para dito sa ating diaphragm natin mga Papa. So tinanggal ng mekaniko or sino man yung hose na nakalagay yan. Ito, nakalagay yan dyan. Yan, dito sa airbox papuntang carb. Yan. So isa rin yan sa dahilan kung bakit nagloloko si diaphragm. Alright? So ibabalik natin to, itong hose na to. Malaking bagay ito na nakakabit sa diaphragm tsaka airbox. Okay? Iwasan natin na tanggalin yan kasi may mga use yan, may mga gamit yan or may function yan. Alright? Konting konting tips lang mga Papa. Buti na lang naitabi ni boss yung kanyang hose. Alright? Mga Papa, update tayo dito sa engine refresh natin na Honda Beat Carb na galing pang Angono. Okay, papalit tayo ng bore. Bagong black set na yan mga Papa, kasi yung kanyang lumang black, which is ito,
Yan, yung kanyang block is na-reborn na pala mga papa. So nakita ko, pagbukas ko, so nakita ko na na-reborn na. May kayod na yung mga liner ng block na stock. So nirekomenda ko kay boss na palitan na natin ng bagong bore kasi may mga aftermarket naman na bore na budget, abot kaya ng budget. Yan. So okay naman to, goods naman tong MP na to. Yan. Syempre alam naman natin yung mga urig na block is talaga napakamahal, di ba? So sa budget meal tayo, pero ox naman to, madalas ko tong ginagamit mga papa. Kesa pilitin natin yung luma, nag-uusok-usok na raw. So much better na palitan na natin ng bagong block kasi deserve na ni Honda Beat Carb na palitan ng bagong block kasi 8 years na rin pataas tong motor na to mga papa. Okay? So ayan, mawawala na ng usok yan, tsaka titipid na sa gas yan at lalakas ang hatak. Alright, update ko kayo mamaya. Sana mga chamba. Honda Beat Carb, galing pa ng Angon, Rizal. Alright. Update tayo dito sa engine refresh natin na Honda Beat Carb, galing pa ng Angon, Rizal. So okay na, nalinisan na rin natin pati panggilid, na-tune up na natin, napalitan na natin ng block, nalinisan na rin natin yung karburador. Siyempre, bago natin i-start to, tanggalin muna natin ang kamalasan sa kanyang motor. Yan. Dadasan lang po natin, ito po yung traditional natin na ginagawa para maalis ang kamalasan sa motor ni Papa. Pati yung may-ari, tingnan natin. Okay, start na yan mga papa. Okay, tingnan natin nga kung i-start. Tanggal na yung malas eh. Yun! Bago kasi yung kanyang block, kaya medyo maganit pa mga papa. Alright? Tanggal ang malas. Engine refresh, galing pa ng Angon, Rizal. Alright.